Tulad ng napag-usapan ay dinaanan nga ni Nathan ang mag-ina sa bahay ng mga ito. Kumonsulta sila sa doktor para isagawa ang DNA test sa pagitan nilang dalawa ng batang si Jessica. Ayon sa doktor, pagkatapos ng 2 linggo sa kanila malalaman ang resulta ng pagsusuri. Habang hinihintay ang paglabas ng results sa DNA, ay nanatili ang bata sa bahay ng ama dahil na rin sa pamimilit nito. Sumapit ang araw na itinalaga para makuha nila ang resulta at halos paliparin ni Nathan ang sasakyan makarating lamang sa opisina ng doktor. Laking dismaya niya nang makita ang nilalaman ng papel na hawak niya. Positive, anak nga niyang batang si Jessica. Lumabas siya ng ospital na gulong isip dahil sa mga katanungang naglalaro sa utak niya. Paano siya nagkaanak? At papaanong nangyari na wala siyang maalala? Sumakay siya ng kotse at hindi niya alam ang dahilan. Ngunit natagpuan niya ang sariling kumakatok sa pintuan ng bahay ni Jenny. "Ma'am, may tao po sa labas!" Sigaw ng batang si Jessica na abala sa panonood ng TV. Inihatid ito ni Nathan kahapon dahil may inasikaso ito sa kumpanya. "Okay, saglit lang." Pasigaw ding tugon ng ina mula sa kusina. Makalipas ang 1 minuto ay tinungo nito ang pinto at binuksan. "Bakit ang tagal mo magbukas ng pinto?" Salubong ang kilay na bungad ni Nathan. "Aba, malay ko bang ikaw yan? At saka bakit ka ba nandito?" Hindi tumugon si Nathan. Sa halip ay naglakad dito papasok at nilapitan ng bata. "Wala bang kiss si Daddy?" Tanong nito at naupo sa tabi ni Jessica. Lumingon naman ang bata at binigyan ng isang matunog na halik sa pisngi ang ama. "I miss you, Dad!" Wika nito at kumandong pa sa binata. Nailing namang nagtungo sa kusina si Jenny at inayos ang lamesa. Pasimple namang sumunod dito si Nathan. "Paano nangyari? I mean, kailan at paano nangyaring wala akong maalala na may naganap sa atin?" Tanong niya na ikinagulat ni Jenny na abala sa pagsasandok ng kanin. "Wala ka talagang maaalala, kaya wag mo nang problemahin yun. Teka lang, di ba ngayon din malalaman yung resulta ng DNA test nyo?" "Nakuha ko na." "So, alam mo ng anak mo nga si Jessica?" "Yes." "Anong balak mo?" Napakunot noo si Nathan. "Balak saan?" "Balak mo kay Jess." "I don't know. Siguro kailangan nating pag-usapan ng set-up." "Set-up?" "Set-up kung paano natin nahatiin ang oras o araw na nasa bahay ko siya at nandito siya sa bahay mo." "Well, pwede naman natin kausapin ng bata tungkol dito." "Okay." "Ma'am, gutom na po ako." Wika ng kanilang anak. "Sige, maupo ka na dito." Aniya dito at nilagyan ng kanin ng plato nito. "Dad, dito ka na rin po kumain." Baling nito sa natahimik na ama. Tumingin si Nathan sa gawin ni Jenny at nakita niyang tumango ito kaya umupo na rin siya sa tabi ng anak. Maganang kumain ng 3 at nang matapos ay tinulungan ni Nathan si Jenny sa pagliligpit at paghuhugas ng mga plato. Paggabi na nang maisipang umuwi ng binata sa kanyang bahay. Ewan niya pero ang malamang may anak na siya ay nagdulot sa kanya ng iba yung kasiyahan. May 2 bagay lang siyang ikinaiinis at yun ay yung wala siyang maalala kung paano nabuo si Jess at kung bakit sa dami ng pwedeng maging ina ng kanyang anak, si Jenny pa. Si Jenny na simulat sa pool ni hindi niya pinangarap na humigit pa sa pagkakaibigan ng kanilang relasyon. Napatiimbagang siya nang may maalala mula sa nakaraan. "No, hindi pwede." Anas niya at binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ano man ang mga tumatakbo sa utak ng binata ay sinarili niya na lamang ito at umaktong isang ulirang ama sa kanyang anak. Hanggang isang araw, kasalukuyang nasa bahay niyang mag-ina nang bigla na lang sumulpot ang kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang itago ang mag-inay huli na dahil tuluyan nang nakapasok ang mga magulang sa loob ng kanyang bahay. "Wow, ang cute naman ng batang to. Sinong mama mo, iha?" Tanong ng kanyang ina sa batang naglalaro ng Barbie doll. "Si Mami Jen po." Magalang na sagot nito. "Sinong Jen?" Sabad naman ng kanyang ama. "Mama, Papa, pwede ho bang maupo muna kayo?" Wika niya sa kanyang mga magulang. "Kaninong anak ba yan, iho?" Tanong ng kanyang mama na ininuso pa ang bata. "Anak ko ho." "Ano?" Panabay na tanong ng kanyang papa at mama. "You heard me right. Anak ko ho siya."
What? Do it ulit na tanong ng mga ito. Paano? Lunch is ready, kain na tayo. Masayang tinig ng babae buhat sa kusina, kaya nabaling doon ang paningin ng mag-asawa. Nagkatinginan ng mga ito at nagdudumaling tinungo ang kusina. Halos lumuwa ang mga mata ng dalawa nang mapagsino ang babae. Jen? Tinig ng ginang, kaya napalingon si Jen at gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Tita? Gulat niyang saad at mas lalo siyang nagulat nang mapansing hindi ito nag-iisa. Naroon din ang asawa nito. Tito? Ang gulat na nakalarawan sa mukha ng mag-asawa ay napalitan ng kasiyahan. Nilapitan ng ginang si Jen, saka niyakap ito ng mahigpit. Kumusta na? Simula nang sumama ka sa kaibigan mo, wala na kaming balita sa'yo. Kasi po, anak mo ba yung bata sa labas? Tanong ng Ginoo na nakatuon ng pansin kay Jess, nakausap ang kanilang anak. Oho, anak ho namin ni Nathan. Wika niya na ikinangangan na naman ng mag-asawa. Ano? Ibig sabihin, apo talaga namin ang batang yan? Oho, nakayukong tugon niya. Makahulugang nagkatinginan ng mag-asawa at muling ibinalik ang paningin sa nakayuko pa ring si Jen. Kain na ho kayo, lalamig ang pagkain. Tinig ni Nathan na hindi nila namalayang nakaupo na pala sa hapagkainan katabi ang anak. Naupo na rin ang tatlo at nagsimulang kumain. Tahimik ang lahat maliban sa batang si Jess na kahit may laman ng bibig daldal pa rin ang daldal na puro tangulang ang nakukuhang sagot mula sa mga kasabay na kumakain. Matapos kumain ay nagkwentuhan ng apat sa sala habang natulog naman ang bata. So, kailan niyo balak magpakasal? Tanong ng ama ni Nathan na ikinagulat ng dalawa. Oh, huwag niyong sabihin na wala kayong balak gawin yon. Pa, hindi naman ho kasi yun ganun kadali. Wika ni Nathan. Oo nga ho, sabat naman ni Jen. Magkaiba ho kasi ang sitwasyon na anong hindi madali. Gusto kong dalhin ng apo ko ang pangalan natin, kaya akong masusunod sa pagkakataong ito. No, hindi ako makapapayag na magpakasal dahil lang sa anak ko. Tinig ni Nathan. Pwede kong ibigay ang pangalan ko sa kanya, pero ang magpakasal, hindi ko pwedeng gawin yon. Lalo na kung tumingin muna siya sa dalaga, saka nagpatuloy. Lalo na kung si Jen ang babaeng yon. Napayuko naman ang tahimik na si Jen. Heto na naman, parang bumalik lang sila sa panahon ng kabataan nila, kung saan narinig niya na rin ang mariing pagtanggi ng binata. Kung noon ay hinayaan ka naming gawin ang gusto mo, sa pagkakataong ito kami naman ang masusunod. Naiintindihan mo? Magpapakasal kayo sa ayaw at gusto mo. Hindi ako magpapakasal at walang kasalang magaganap. Madiing wika niya. Saka padabog na tinungo ang pintuan at tuloy-tuloy na lumabas. Lumipas ang 2 linggo na hindi pa rin makausap ng matino ang binata tungkol sa pagpapakasal nito kay Jen. Nanatili ang kanyang mga magulang sa bahay niya at sa pilit ang pinatira doon ng kanyang mag-ina. Kung pwede lang na huwag na siyang umuwi gagawin niya, kaso ay ayaw niya ring magalit ng tuluyan ng kanyang mga magulang. Nakatira man sa iisang bahay at tila may pader na nakapagitan sa dalawa. Hanggang sa sumapit ang kapanganakan ng kaibigan nilang si Shannar. Magkasabay nilang pinuntahan ng hospital at dinalaw ang kaibigan. Naabutan nila ang iba pa nilang kaibigan na sina Patrick at Ruby. Inggit ka, tol? Tanong ni Patrick habang kalong ang sanggol. Manahimik ka nga. Singhal dito ng binata. Jen, bigyan mo na kasi ng pangalawang anak tong si Tol Nathan nang makakarga naman siya ng bata. Hirit pa nito. Tigilan mo nga ako. May anak nga ako. Di ko naman maalala kung saan at paano nabuo. Nakangusong tugon niya na ikinatawa ng mga kaibigan. Ipaalala mo kasi, Jen. Banat naman ni Ruby. Paano mo maaalala para kang lantang gulay noon? Maliban na lamang sa tayong-tayo mo. Shut up, will you? Namumulang bulyaw ni Nathan. Kasabay ang pagtakip ng palad sa bibig ng natatawang si Jen. Tawanan ang lahat sa inakto ng binata. Hindi rin nagpatalo ang bagong panganak na si Shannar. Saan nga ba matatagpuan ang nunal ni Nathan? Tanong na ikinatahimik ng lahat dahil wala silang ideya kung saan nga bang nunal ng kaibigan. Ngunit muling bumuhos ang tawanan ng bumanat na naman si Jen.
Ang mahiwaga niyang nunal ay matatagpuan sa mismong kuwa hindi na nito natapos ang naisabihin. Nang selyuhan ng napipikong binata ang kanyang bibig sa pamamagitan ng paghalik nito, nagpumiglas ang dalaga at nang makawala. Ano ba yan? Hindi ka talaga marunong humalik. Dapat with feelings. Parang ganito oh. Bago pa man makapagsalita ang binatay, hinawakan na siya sa batok ng dalaga at dahan-dahang inilapit ang labi dito. Sa umpisa ay padampi-dampi lang ang ginawa ng dalaga hanggang sa kusang bumuka ang bibig ng binata at sumunod sa galaw ng dalaga. Nahimasmasan lang ang dalaga nang tumikim si Patrick na nasa likuran ng dalaga. Mabilis niyang itinulak ang binata. Masarap ba, tol? Nakangising tanong ni Akiro. Mga gago. Singhal niya sa mga ito, kaya napuno na naman ng tawanan ng kabuuan ng silid. At ikaw? Turo niya kay Jen. Huwag na huwag kang uuwi ng bahay. Matapos yun ay nagmarsya na itong palabas ng silid. Hala, galit? Chorus ng apat na natatawa pa rin. Hindi yun galit. Akong bahala. Wika ni Jen at sinundan ng kakalabas pa lang na binata. Anong problema mo? Kailangan ba talagang mag-back out? Lumingon ang binata saka siya tinitigan ng matalim. Ikaw ang problema ko. Bakit pa kailangan ipamukha mo na lang parati sa akin na wala akong alam? Ano bang pinagsasabi mo? Yung paghalik mo sa akin. Ano yun? Para ipamukha na wala akong alam? Nasa edad kong ito, daig ko pang teenager dahil sa hindi ako marunong humalik? Kamuntik nang bumunghalit ng tawa ang dalaga sa narinig mula sa binata. Ngunit natigilan siya dahil sa nagbabanta nitong tingin. I'm sorry. We need to go back there. Baka kung ano pang isipin nila. At nagpatiuna na naglakad pabalik ang dalaga. Sumunod naman ang nakabusangot na binata. Ilang minuto pa'y dumating na rin ang batang si Akiro. Kasama nito ang kanyang yaya. Hiniram ng bata ang cellphone ni Patrick at inabot sa yaya. Yaya, pwede bang pakikuhanan mo kami ng litrato? Oo naman. Tugon nito at tinanggap ang hawak na cellphone ng bata. Okay, let's have a group hug mga tito, mga tita, mom and dad. Wika nito na animoy matanda. Mabilis namang tumalima ang lahat at lumapit sa kamang hinihigaan ni Shanner. 1, 2, 3, smile! At kanya-kanya silang ngiti sa harap ng kamera. Matapos yun ay nagkwentuhan pa ang lahat tungkol sa ipapangalan sa baby. Gabi na nang mapagpasyahang umuwi sina Nathan at Jen. Naabutan na lang naghihintay ang mga magulang ng binata sa may living room. Ba't ngayon lang kayo? Pati cellphone nyo hindi nyo sinasagot. Bungad ng Ginoo. Halos magkasabay pang tiningnan ng dalawang kanilang cellphone. At halos mapuno ang mga ito ng missed calls galing lang sa mag-asawa. Ano hubang nangyari? Ang hindi nakatiis na tanong ni Jen. Mataas ang lagnat ng apo ko kanina. Buti na lang bumaba na ito at medyo okay na siya. Nasaan ho siya? Si Nathan ang hindi na hinintay ang sagot ng ama. Mabilis nitong tinungo ang kwarto ng anak. Mahimbing na natutulog ang bata, kaya nilapitan niya ito at sinapong bahagi ng noon nito. I'm sorry baby, mahal ka ni daddy. Kahit 2 linggo pala kitang nakakasama, tandaan mo, mahal na mahal kita. Wika niya saka inayos ang kumot nito. Sa bukana ng pintuan naroon ang dalaga at dinig na dinig nito ang mga katagang binitiwan ng binata para sa kanilang anak. Sana mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa anak natin. Mahina niyang bulong at marahang naglakad patungo sa sariling silid. 3 araw pang dumaan at masinsinan silang kinausap ng kanika nilang magulang. Tinawagan ng mag-asawang pamilya ni Jen at ipinaalam dito ang sitwasyon ng dalawa, maging ang tungkol sa kanilang apo. Noong una ay tila ayaw pang maniwala ng mga ito. Ngunit nakumbinsi din nila bandang huli. Kaya ngayon ay magkakaharap sila sa malaking sala ng bahay ng binata. Todo tanggiman ng binata ay wala na itong nagawa ng magbitaw ng huling salita ang ama ng dalaga. Malaki ang respeto dito ng binata. Kaya naman labag man sa kalooban ay sapilitan silang ipinakasal ng mga magulang. Simple lang ang kasal na ginanap. Mga malapit na kaibigan lang ang kanilang inimbitahan. Masama man ang loob ay pilit pinasaya ng binata ang kanyang itsura. Ni sa panaginip hindi niya pinangarap na maikasal ng walang pagmamahal na namamagitan sa kanila. Kasalukuyan siyang nasa tagong bahagi ng hardin ng kanyang bahay, kung saan ginanap ang kasiyahan
matapos ang seremonya ng kanilang kasal. Mapait siyang ngumiti at tumingin sa kinaroroonan ng kaibigang si Jen. Hindi na pala kaibigan dahil simula nang isuot nitong singsing sa kanyang kamay. Asawa na niya ito. Mabilis niyang tinungga ang wine na nasa kupita at mabilis na nilisan ang kanyang bahay. Nagmukmuk siya buong magdamag sa kanyang opisina at umaga na nang bumalik sa kanyang bahay. Nadatnan niya ang kanyang magulang na tila hinihintay siya. Uuwi na kami ng mama mo sa Bicol. Halagaan mo ang mag-ina mo and be responsible, lalo na't may asawa ka na. Tinig ng kanyang ama. Opo, akong bahala. Wala sa loob na tugon niya. Jen, ikaw na ang bahala sa anak namin. Baling naman ang ginang sa dalaga. Sige po. Bueno, mauna na kami. Paalam ng mga ito at hinatid ito ng dalaga hanggang sa may gate. Nang bumalik sa loob ng bahay ay tinungo ni Jen ang laundry room at nagsimulang magsalang ng labahin sa machine. Sumunod dito si Nathan nang hindi namamalaya ni Jen. Hindi ko alam kung anong dahilan mo at pumayag ka sa kasalang ginanap kahapon. Samantalang maayos naman ang usapan natin. Wika niya kaya napalingon sa kanya si Jen. Bakit? Kung tumutol ba ako, tingin mo hindi matutuloy ang kasal? Sana sinabi mo nang hindi tayo nagmamahalan. Singhal niya dito. Simulat sa pool, alam mo na kung anong gusto ko. At alam mo rin noon pa man tutol na ako sa kagustuhan ng mga magulang natin. Oo, alam ko. Kaya nga dumistansya ako sa'yo mula noon, di ba? Mapait na tugon nito. Dumistansya ka nga ba? Ano tong ginawa mo? Hindi sumagot ang dalaga, kaya nagsalita siya ulit. Ano man ang dahilan mo sa pagpapakasal sa akin, wala akong pakialam. Pero dahil asawa na kita, kailangan mo akong pagsilbihan. At simulan mo yun sa mga damit ko. Sabay lapag niya ng basket na puno ng plansyahin sa harapan ng asawa. Pero hindi ako Pwes, matuto ka. Nakangising tugon niya. Saka lumabas ng laundry room. Naiwang nakasimangot si Jen at matalim na tinitigan ang basket na iniwanan ng asawa. Plantsahin mong mukha mo. Bulong nito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pasado 10:00 na nang matapos siya sa paglalaba, kaya agad siyang nagluto ng kanilang tanghalian. Nang matapos ay umakyat siya sa taas at tinawag niya ang asawa, ngunit wala siyang nakuhang tugon mula rito. Kaya silang dalawa lang ng anak ang kumain. Bandang hapon nang maalala niyang mga damit ng asawa. Mabilis niyang tinungo ang ironing room at inumpisahan ng plansyahin. Nang matapos ay nagkulong siya sa kanyang kwarto at gabi na nang lumabas para maghanda ng hapunan. Katulad kanina'y silang mag-ina lang ulit ang kumain dahil maghapong nagkulong sa kwarto si Nathan. Ayaw nitong maistorbo at nakalak din ang pinto ng kwarto nito. Kinabukasan habang naghahanap ng isusuot na damit, nahagip ng kanyang paningin ng isang long sleeve. Mabilis niya itong tinanggal sa hanger at tinitigan. Ilang sandali pa'y, Janeline! Umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang galit na boses ni Nathan at nagmamadalang tinungong silid ng asawa.